At ito naman yung gawa ko ng mga tinapay nung nakaraang Saturday ng gabi. Ang recipe ay ilagay ko lang sa screen. Kung gusto nyo makagawa ng ganito karaming mga fatire or tinapay, doblehin nyo yung recipe na nilagay ko sa screen. Same recipe to ng pizza dough na gawa natin lagi. Double yung recipe ko dyan kaya ginamitan ko na ng electric mixer. I-mix lang yan ng mga 7 minutes or until ganito na yung itsura niya, mahirap na siyang puputulin at makinis na. Then, pinaalsa ko yan ng 1 hour. At isa to sa toppings na gagawin natin later. Spinach to or ang tawag nila dyan sa banak. Steam, then squeeze the extra water and then nagisa lang ako ng sibuyas, bawang. Then nilagay yung spinach, naglagay ng lemon, naglagay ng molasses, naglagay ng sumak. First time ko pa tong gumawa ng ganitong bread, tong sa banak na to. Pero lagi ko yung natitikman dahil pag may bisita yung amo ko or sa ibang bahay ay bumibili sila sa labas. Nag-order sila ng ganyan. Habang nagpapaasa ako ng dough ay nagprepare na ako ng mga toppings. Wala akong pangkat ng circle na dough kaya ginamitan ko ng baso. Ito na yung mga toppings na inahanda ko para sa mga bread and mini pizza. So, una kong ginawa yung mga mini pizza. Sa mini pizza, una naglagay ako, syempre, ng pizza sauce. And then, yung mozzarella cheese. Itong dalawang tray na to ay puro to pepperoni toppings. Favorite nila talaga to. Isa to sa mga madaliang pangbaon ko sa mga estudyante. Or madalas, pag nagugutom sila, kuha na lang sa freezer and then iinitin na lang. Madalas sa gabi. Or may bisita and then walang maihain. Magulat na lang ako na ubos na pala yung mga bread na ginawa ko na nilagay sa freezer. Bukod sa pepperoni ay naglagay ako ng black olives dahil gusto din to ng mga bata. Tapos, mula nung Sunday ng umaga hanggang nung nakaraang araw, ito yung almusal nila, pati yung mga bata. Itong dalawang tray naman ay vegetable naman yung toppings. Naglagay ako ng bell pepper, colored bell pepper, black olives, and then naglagay din ako dyan ng pineapple. Ang dalawang tray na pepperoni pizza ay luto na. At isusunod natin itong may mga vegetable toppings. Madali lang naman tong gawin pagka meron ka nang naka-ready or naka-prepare na mga toppings at naka-prepare na rin yung mga baking pan. While na merong nakasalang sa oven, ito naman ay za'atar naman yung toppings natin. Itong dalawang tray na to. Hindi kami gumagawa dito ng homemade za'atar dahil binibili yan or sometimes may nagbibigay. Ang lasa niyan ay may pagkamaasim, maalat na herby ang amoy. At luto na rin ang ating vegetable pizza. Ang temp pala ng oven ay 400 degrees Fahrenheit and then lutuin lang yan until mag-brown ang color ng bottom niya. Then i-broil ang top until mag-melt ang cheese. Tapos na tayo sa mga mini pizza, dito na tayo sa mga bread. Kasama itong mini pizza at pati itong mga tinapay na to, ang tawag nila dito ay fatire. Lumalabas kadalasan to pag Ramadan. First time ko talaga ang gumawa nitong sa banak bread. Pero lagi kong natitikman dahil laging bumibili si amo nito. Kaya naisipan ko, gawa kaya ako nito. May pagkamaasim yan dahil naglagay tayo ng lemon, molasses, at sumak. Yung flavor niya ay parang waraga inab. At gustong gusto ni amo na tikman niya, sobrang sarap daw. Kaso yung bread na yan, yung pagkagawa ko ay nalakihan ko. Dapat kasi yung maliit pa niyan. Nung naluto na kasi ang lahat ng mga tinapay na yan ay sakto namang umalis sila. At doon sila kumain sa kabilang bahay. Pero iniwan ko lang sa table para matikman nila at gusto kong malaman kung nagustuhan ba. Ito naman pangalawang gawa ko. Ang pangalan naman nito ay manikish. Manikish cheese. Yung unang gawa ko nito ay hindi naglasang manikish cheese. Pero masarap naman daw sabi ni amo. Kasi nga yung cheese na ginamit ko doon ay hindi ganito. Hindi pareho. Tapos noon marami akong nilagay na toppings kaya hindi siya nagiging cheese ball. Naglagay ako ng black sesame para maganda yung kulay. Yung cheese ay pinaghalong-halong cheese at mozzarella cheese at nag-chop lang ako ng parsley. At bago isa lang sa oven, prinash ko yan ng powdered milk. Naglagay ako ng kunting tubig. Pwede naman egg wash. Tcharan! Ito na yung itsura niya. Manikish na manikish. Sobrang happy ko dyan dahil na-achieve ko na yung lasa at na-achieve ko na yung itsura ng manikish. Busog na nga sila nung dumating pero kumain pa rin sila, pati yung amo kong lalaki. Humirit pa nga ng pangalawa and then nanghingi pa ng tsaa. At ito na lahat ang fatire bread na gawa ko. Ready na yan para sa freezer. Palamigin lang yan kunti. Pagbibigyan ko ang hiling nyo, nagagawa ako ng creamy spinach deep pizza. Una, blinange ko lang ng hot water tapos squeeze yung extra water and then slice. In a pan, naglagay ako ng konting olive oil, nagisa ako ng garlic at sibuyas and then naglagay ako ng butter.
Then, in-add ko na yung spinach. At 1 tablespoon of flour. At yung brinash natin sa mga bread kanina na gatas, nilagay ko na. At nag-add ako ng cooking cream or heavy cream. At hindi mawala ang cream cheese. Siguro mga 1 cup of cream cheese yan. Gamit ko dyan ay Kiri cheese, yung mini square na cream cheese dito. Pwede kayong gumamit ng milk lang instead of heavy cream. Dagdagan nyo lang ng flour para maging malapot. Hindi ako nag-add ng salt, black pepper lang yun. Nag-save talaga ako ng dough para dito, para pagbigyan yung hiling nyo. Kung sa kanila ay may sabanak or spinach na fatire, tayo naman ay may creamy spinach deep pizza. Flinatin ko lang sa baking pan ang dough and then nag-add ako ng mozzarella cheese. Kunting mozzarella cheese na lang yung natira, yun na lang yung pinagkasya ko. O diba, sobrang init pa yung toppings natin pero nilagay ko na diretso dahil yun na lang talaga yung gagawin ko dyan at tapos na. Tada! Ito na yung itsura ng ating creamy spinach deep pizza. First time kong gumawa nito at first time ko rin matikman. Hindi pa ako nakatikim nito sa Pinas. At sobrang creamy, sobrang yummy pala nito. Ito yung breakfast ng alaga naming dalaga kinabukasan. Pati yung amo kong babae at yung kapatid ng amo kong babae kinabukasan nandito siya at yun yung kinain niya. At doon sa mga nagtatanong kung nagustuhan ba ni Basma yan, hindi pa natikman ni Basma dahil yung binalik-balikan niya ay yung sabanak na gawa ko. Hanggang dito lang muna. Thank you guys for watching.